Ginawa lang niya akong biguin. Ang mga salita ng aking ama ay tumama na parang martilyo sa pinakintab na kahoy, sapat na matalas upang mapalingon ang bawat ulo sa bulwagan. Ang kanyang tinig, hindi dahil sa pagsigaw, kundi dahil alam niyang magsalita, ang mga tao ng pagsasanay sa pagiging commander ay hindi siya iniwan. Nakatayo siyang tuwid, dibdib ay nakaumbok, ang uri ng lalaking kayang patahimikin ang isang silid nang hindi man lang nagtataas ng kanyang tinig. At sa sandaling iyon, ginamit niya ang kapangyarihang iyon, hindi para sa disiplina, hindi para sa pagmamalaki, kundi para sa kahihiyan. Ang aking kahihiyan. Ang pagtitipon sana ay simple lamang. Pamilya, mga kapitbahay, mga lumang kaibigan na nagkakatipon sa community hall ng bayan, ang uri ng lugar kung saan ang mga gabi ng bingo at mga handaan ng isda ay napupuno ang mga kalendaryo. Ang mga folding chair ay umuugong sa bigat ng mga veteranong tumatanda na nakasuot ng malinis na pantalon. Ang mga babae ay nagpapaypay upang pawiin ang init ng tag-init. At ang mga bata ay nagtakbuhan na may mga papel na tasa ng lemonade. Hindi ito magarbo, ngunit ito ay nagtataglay ng amoy ng pritong manok ng homewood polish, ang mahinang amoy ng tanso na pang-polish na nakakapit pa rin sa mga medalya ng mga veterano. Pumasok ako na nakataas ang aking ulo, hindi inaasahan ng isang parada, ngunit kahit man lang ang pakikipagkapwa-tao. Ilang taon na ang lumipas mula nang ako'y tumayo sa isang silid kasama ang aking ama. Ilang taon na mula nang kilalanin niya ang aking pag-iral higit pa sa isang putol at dismisibong linya. Gayunpaman, narito kami, nagbabahagi ng parehong hangin. Nakita niya ako sa sandaling pumasok ako. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, mga labi ay nakapipisi sa manipis na linya. Kung ako'y isang estranghero, maaaring inakala kong magbibigay siya ng isang talumpati. Sa halip, hinintay niya hanggang sa natural na tumahimik ang usapan. Pagkatapos ay ibinagsak ang mga salita na parang granada sa gitna ng silid. Ginawa lang niya akong biguin. Ang katahimikan na sumunod ay mas malakas pa kaysa sa palakpak. Ito'y umuugong sa aking mga tainga, nagpapaso sa aking mga pisngi. Pinanatili ko ang aking mukha na matatag, ngunit sa loob, bawat kalamnan ko ay sumisigaw na gumalaw, sumigaw pabalik, gumawa ng kahit ano maliban sa tumayo doon na parang isang batang estudyante na tinawag sa opisina ng prinsipal. Pagkatapos, na parabang hindi sapat ang hampas na iyon, siya'y lumingon. Isang malaki at makaluma na kamay ang pumalakpak sa balikat ng isang lalaki na nakatayo malapit. Mas bata kaysa sa kanya, mas matanda kaysa sa akin, malapad na balikat, malinis na gupit na buhok, ang uri ng tindig na agad mong makikilala. Ito, sabi ng aking ama ng buong pagmamalaki, ang tinig ay bumubulong. Ito ang isang taong nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng paglilingkod. Isang piling miyembro ng Navy SEALs. Bumulong ang bulwagan, humahanga. Tumango ang mga ulo, ang mga mata ay nag-uusisa patungo sa estranghero. Ang respeto ay halos dumaloy mula sa madla, nakadirekta palayo sa akin, patungo sa lalaking pinili ng aking ama na itampok. Ang mga labi ng aking ama ay kumurba sa isang bagay na hindi ganoon kasimili ng isang ngiti. Mas parang isang pagmamalaki ng pagpapatunay, na parang napatunayan niya ang isang punto nang hindi na kailangang sabihin ito ng malakas. Ito ang gusto ko, hindi siya. Dapat sana ay tumingin ako palayo, dapat sana ay nilunok ko ang kirot at hinayaang lumipas ang sandali, ngunit hindi ko ginawa. Hindi ko kaya. Ang SEAL ay lumingon, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Sa isang segundo, ang kanyang ekspresyon ay nagtataglay ng parehong madaling kumpiyansa na suot niya noong ipinakilala siya ng aking ama. Pagkatapos ay nagbago ito, nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka, sapat lamang upang makita ko ang panginginig sa kanyang panga. Siya'y natigilan. At pagkatapos, sa tinig na halos hindi marinig, nanginginig, ngunit sapat na malinaw para marinig ng bawat tainga sa malapit, sinabi niya, "Ikaw ba ang Black Widow ng SEALs?" Ang mga salitang iyon ay parang talim na tumagos sa bulwagan. Kumalat ang mga bulong-bulungan. Isang veterano sa likuran ay nanigas. Isang mas batang lalaki
Ang lumunok ng mahirap na parang ang titulo lamang ay may bigat. Hindi ako sumagot. Hindi ko kailangan. Ang pangalan ay nakabitin doon ng mabigat, hindi maitatanggi. Sa isang saglit, kahit ang aking ama ay nag-atubili. Ang kanyang pagmamalaki ay nawala, pagkalito ay kumikislap sa kanyang mga mata. Hindi niya alam ang alam ng SEAL. Hindi niya nauunawaan ang mga kwentong binubulong sa mga barracks, sa mga briefing room, sa mga tarmac bago ang mga misyon. Naggugol siya ng mga taon sa pagtawag sa akin na isang kabiguan. Ang bulag sa reputasyon na aking itinayo, sa buhay na aking inukit gamit ang dugo at katatagan malayo sa kanyang tingin. Iyon ang sandali na nagsimulang umikot ang silid, hindi pa pabor sa akin, ngunit palayo sa kanya, palayo sa kanyang awtoridad, sa kanyang katiyakan. Ngunit bago ko kayo dalhin ng mas malalim sa eksenang iyon, bago ko sabihin sa inyo kung bakit ang isang lalaking sinanay sa pinakamatinding sulok ng militar ay mangangatog sa kanyang pagkakita sa akin, kailangan kong ibalik kayo. Dahil ang katotohanan ay ang sandaling iyon ay hindi nagsimula sa bulwagang iyon. Nagsimula ito maraming taon bago nito, sa isang bahay kung saan ang disiplina ay mas mahigpit kaysa sa pag-ibig. Kung saan ang katahimikan ay mas malakas kaysa sa papuri, kung saan ang bawat landas na pinili ko ay parang pagtataksil sa kanyang mga mata. Lumaki ako sa ilalim ng anino ng isang lalaking nagsusuot ng mga medalya tulad ng baluti at naniniwala na ang kanyang legasya ay mabubuhay lamang sa pamamagitan ng isang anak na lalaki. Ngunit wala siyang roon. Siya ay mayroon lamang sa akin. At sa kanyang isipan, iyon ang kanyang unang kabiguan. Ang iba pa, kahit papaano ayon sa kanya, ay hindi maiiwasan. Ang unang aral na itinuro sa akin ng aking ama ay hindi kung paano maghagis ng bola. Ito ay kung paano tumayo ng tuwid. Inilagay niya ang aking mga sakong na magkadikit sa sahig ng kusina, itinulak ang aking mga balikat paatras, at sinabi sa akin na huwag kumurap. Ang tuwid na likod ay nagsasabi sa mundo na hindi ka mababasag. Sabi niya noong ako'y 8 taong gulang, tumutok ang orasan sa ibabaw ng kalan. Ang bahay ay amoy itim na kape at pangpulish ng sapatos. Iyon ang amoy ng aming pamilya. Siya'y retirado na noon, ngunit ang pagre-retiro ay hindi nagpalambot sa kanya. Binigyan siya nito ng mas maraming oras upang perpektuhin ang kontrol. Mga pagtakbo sa umaga ng 05:30, mga kamiseta na nakatupi na parang kutsilyo. Opo, Ginoo, at hindi po, Ginoo, binibigkas na parang hininga. Ang aming maliit na bayan ay humahanga sa kanya. Mga talumpati sa parada sa high school, isang folding chair na may pangalan niya sa veteranong bulwagan. Tinatawag siyang Ginoo ng mga tao sa grocery store. Tinawag ko siyang ama at naramdaman kong humihiram ako ng ranggo na hindi ko pa nakuha. Naniniwala siyang ang mga legasya ay naipapasa sa pamamagitan ng mga anak na lalaki. Ang aking ina ay naniniwala sa iba pang mga mana, mga tahimik na libro, awa. Sa bahay, isinisingit niya ang mga tula sa aking lunch bag. Frost, Hughes, Dickinson na parang mga talisman. Hindi niya kailanman kinontra ang aking ama. Hinintay niya ang panahon. Ang ilang mga bagyo ay sumasagot lamang sa panahon, sabi niya. Noong 12 taong gulang ako, dinala niya ako sa isang laro ng Army-Navy. Ang stadium ay nagbubuga ng singaw, ang mga brass band ay tumutunog. Ang mga kadete na nakasuot ng mahabang coat ay nagmartsya na parang mga piraso ng chess. Nang makapuntos ang Navy, naghiyawan ako. Hindi niya ako tiningnan. Iwanan mo ang mga kulay na iyon sa mga lalaking kayang buhatin ang kanilang bigat, sabi niya. Tumingin ka sa field. Nagpanggap akong hindi ko narinig. Ang pagpapanggap ay naging pagsasanay. Sa bahay, naroon ang altar, isang glass case na may mga medalya na nakaayos ng maayos, nilinis ng alikabok. Tuwing Sabado, gamit ang brush sa isang velvet pouch, trabaho ko ang mga uniforme. Tinuruan niya ako ng bigat ng plansa, ang anggulo ng pagplansa, ang tunog ng snap kapag tama ang crease. Ang precision ay respeto, sabi niya. Natutunan ko ang mga regulasyon tulad ng pag-aaral ng mga pop song ng ibang mga bata. Nakikilala ko ang bawat ribbon ayon sa kulay bago pa man ang long division.
Noong 15 taong gulang ako, sinabi ko sa kanya na gusto kong mag-apply sa Naval Academy. Napakatahimik niya kaya narinig ko ang ugong ng refrigerator. Gusto mo ng atensyon? Sabi niya, hindi tumitingin mula sa mail. Hindi paglilingkod. Sinabi ko sa kanya na gusto ko ang pareho. Inilapag niya ang mga sulat isa-isa na parang mga brick sa pagitan namin. Wala kang konstitusyon. Hindi niya ibig sabihin ang aking tibay. Ang ibig niyang sabihin ay ang aking kasarian. Naging tahimik ang bahay pagkatapos noon. Ang katahimikan ay ang kanyang disiplina. Hapunan ng 1800, mga plato na nakasalansan sa kaliwa ng lababo. Balita ng 7, ilaw patay ng 10 Enero. Nang ma-ace ko ang chemistry, sinabi niya, Nang manalo ako sa isang track meet, sinabi niya, huwag kang maging pabaya sa iyong porma. Sabado ng umaga, sinusuri niya ang aking silid. Ang kama ay kailangang mahigpit na nakaunat. Ang mga sapatos ay kailangang nakalagay sa 45-degree angle. Minsan, nakakita siya ng butil ng alikabok sa bintana at binigyan ako ng tela. Ang aking ina ay gumawa ng kanyang pag-uudyok sa mga gilid. Hinatid niya ako sa opisina ng recruiter sa unang pagkakataon. Ipinarada ang kotse 2 blok ang layo upang hindi ito makita mula sa Main Street. Habang ako'y nagpupuno ng mga form, siya'y nagmamarka ng mga papel sa upuan sa harap. Nang bumalik ako na may mga pamphlet, hindi niya tinanong kung ano ang sasabihin niya. Tinanong niya ako kung ano ang pinakagusto ko. Isang patas na laban, sabi ko. Tinapik niya ang manibela. Pagkatapos ay sinabi niya, maghanda para sa hindi patas na panahon. Sa huling taon ng high school, ipinadala ko ang aplikasyon ng hindi niya sinasabi. Isinulat ko ang aking sanaysay sa mesa ng kusina. Pagkalampas hating gabi, ang bahay ay parang isang museo ng paghinga. Inilarawan ko ang cadence sa madaling araw. Kung paano ang kaayusan ay maaaring magbukas ng espasyo sa loob ng isang tao na sinabihan na siya Yumi sobra. Sa Coronado muli, sa pagitan ng mga rotations, isinulat ko muli ang mga checklist hanggang sa magkasya sila sa paraan ng aming mga araw. Mga kagamitang pumipikot, mga bateryang nagsisinungaling tungkol sa buhay. Paano bilangin pababa ang isang tao na ang mga mata ay tumitingin kung saan hindi na siya makakabalik? Nagdagdag ako ng isang linya sa bawat plano. Sino ang nagbabantay sa nagbabantay? Ang mga matatandang bantay ay nagreklamo hanggang sa naging malinis ang mga sukatan. Mas kaunting pinsala, mas kaunting malapit na pagkabigo, mas maraming gabi kung saan ang pinakamasama na aming dinala pa uwi ay alikabok. Ang palayaw ay sumunod sa akin tulad ng isang anino sa tanghali, maikli, hindi malilimutan. Hindi ko kailanman ginamit ito, ang iba ang gumamit. Minsan isang dumadalaw na komander ang nakipagkamay sa akin at sinabi, kalahating nakangiti, kaya ikaw ang gagamba? Sinabi ko, gumuguhit ako ng mapa. Tumawa siya at ginawa ang mga lalaki na ligtas sa loob nila. Ito ang pinakamagandang bagay na sinabi ng sinuman na may bituin sa akin. May mga pagkalugi, ang ilan ay maipapaliwanag sa mga ulat. Ang ilan ay itutupi mo sa isang sulok ng iyong sarili na walang ibang makakakuha. Isang mabuting tao ang naging tahimik isang tagsibol at hindi na bumalik mula doon. Umupo ako kasama ang kanyang file hanggang sa lumabo ang mga sulat. Matapos kong igiit ang buwanang check-in na hindi tungkol sa mga push-up, nagsimula kaming magtanong sa isa't isa kung ano ang pakiramdam ng hangin sa loob, hindi lamang sa labas. Tinawag ito ng isang chief na soft. Pagkatapos ay tumigil siya sa pagtawag dito ng kahit ano matapos itong makapagligtas ng isang bata na hindi pa natututunan kung paano sabihin na siya inalulunod. Sa oras na ang chismis ay nagkaroon ng hugis, ang aking ama ay walang narinig dito. Siya'y nabuhay 2 estado ang layo at 20 taon ang nakalipas. Mahal pa rin siya ng bayan. Alam pa rin ng diner ang kanyang kape. Kung may nagsabi ng pangalan ko, binago niya ang paksa sa panahon o buwis. Sa mga silid na malayo sa kanya, nagsimulang magkwento ang mga lalaki na nagsimula. Nandoon siya at nagtapos. At kami umalis. Hindi ko kailangan ng parada, kailangan kong manatili ang aking mga plano.
Sa gabi na ang isang batang seal ay makakakilala sa akin sa isang mataong bulwagan at mawawalan ng hininga. Siya ang bagong tao sa isang dalawang sasakyang pakete na dapat sana inaging masama at hindi naging masama. Pagkatapos, lumapit siya sa mesa kung saan natutulog ang radyo at sinabi, boses mababa, "Ma'am, nakita mo ba yon?" Sabi ko, "Nakita ko ang mga posibleng mangyari." Tumango siya na parang isang taong natutunan lang na may iba't ibang uri ng paningin. Iyon ang itinuro sa akin ng mga koponan. Ang kasanayan at pagpapakumbaba ay maaaring mabuhay sa iisang dibdib, na maaari kang maging hindi nakikita at hindi mapapalitan ng sabay. Natutunan ko ang sining ng pagiging kung saan naninirahan ang plano at ang papuri ay hindi. Ghost work. Trabaho na nagiiwan ng silid na mas malinis kaysa sa pagkakita nito. Trabaho na nagpapahintulot sa iba na maging kwento upang lahat ay makauwi. Tinawag nila akong Black Widow. Tinawag ko itong paggawa ng aking trabaho. Minsan ang katahimikan ay mas malakas kaysa sa mga rotor. Doon, ang katahimikan ay nangangahulugang takip, disiplina sa tunog, mga radyo na binubulong. Sa bahay, ito ay parusa na iniangkop sa uri na maaaring isuot ng aking ama sa loob ng maraming taon nang hindi nasisira. Ito ipumuno sa mga silid na hindi na namin pinagsasaluhan at tumulo sa ilalim ng mga hamba ng bawat pag-uusap na hindi namin ginawa. Pagkatapos ng aking unang deployment, sumulat ako sa kanya sa papel. Sinabi ko na ang tubig ay mas malamig kaysa sa tingin nito sa mga poster, na ang mabubuting lalaki ay natututong tumawa bago ang masasamang gabi, na ang aking trabaho ay mahalaga kahit na walang sino man ang nagpin nito sa isang board. Naglagay ako ng litrato. Ako sa pier, isang kamay sa pelican case. Ang alat ay nagpaputi sa chain link. Pumirma ako ng mahal kita at ang return address. Ang sulat ay bumalik na hindi nabuksan. Inalagaan ng nanay ang linya ng mag-isa. Linggo ng gabi, tumatawag siya at nagtatanong ng maliliit na tanong na nagpapakita ng malaking buhay. Nakakatulog ka ba? Mayroon bang berde sa plato mo? Nakahanap ka ba ng kapilya? Hindi niya kailanman tinanong ang tungkol sa mga operasyon. Ayos lang ako ay isang dialekto na pareho naming sinasalita. Nang isara namin ang telepono, tumayo ako at huminga. Sa isang training range, sa labas ng isang isla, ang init ng disyerto ay nagpapakulay ng lahat. Tumakbo kami ng mga shoot house drill sa ilalim ng araw na hindi kumukurap. Muli, ang instructor ay sumigaw at ang mga koponan ay gumalaw ng may ekonomiya ng mga lalaking nagdugo para sa karapatang mauna. Tiningnan ko ang mga anggulo, tiningnan kung saan napupunta ang mga mata kapag tumataas ang stress, nagsulat ng mga tala sa isang field book na ang asin ay tumigas sa mga tahi. Sa mga gabi, uupo ako sa isang tailgate na may mapa sa aking mga tuhod habang sinusubukan itong kunin ng hangin. Isang chief na nagngangalanghil ang yumuko minsan, naniningkit sa paraan ng pagguhit ko ng mga magkakapatong na arko sa paligid ng isang target site. "Gusto mo ng mga web?" sabi niya. Ang mga web ay nakakakuha ng mga tumatakbo. Hindi ako sumagot. Hindi ko kailangan. Sa unang pagkakataon na kami umalis, ang hangin ay amoy diesel at alikabok. Ang gabi ay nanirahan sa mga sulok, kahit sa tanghali. Nagtrabaho kami mula sa isang hiniram na silid na may kumikislap na strip light at isang mesa na nakahilig sa isang tabi. Ang mga radyo ay kumaluskos na parang matatandang lalaki na nag-uubo. Natutunan ko ang musika ng static nito, mga call sign, ang mahigpit na ritmo ng mga tinig na milya ang layo sa isa't isa. Pag-aaral na gumalaw na parang sila'y may iisang gulugod. Ang aking trabaho ay bumuo ng mga ugat ng balangkas, mga contingency ng pag-timing na nagbibilang sa mga paraan ng tao kung paano nagiging sideways ang mga plano. May isang bomb maker na nagsusunog ng mga buhay sa isang lungsod na nakalimutan ang ilog nito hanggang sa ito imabulunan dito. Minapa namin ang kanyang mga gawi, kung saan siya kumakain, sino ang nagpapasindi ng kanyang mga sigarilyo, kung aling pinto ang gusto niya kapag kailangan niyang maglaho. Naghintay kami hanggang Martes dahil mas matagal ang pagbibilang ng pera ng vendor ng Martes.
Ang koponan ay nagbihis sa dilim, mabilis na mga bakal, bumubulong. Tumayo ako kasama ang radyo at ang feed at ang plano na nakalatag na parang isang altar sa mesa. Nang ang unang truck ay namatay 2 block mas maaga kaysa sa rehearsal, hindi kami natigilan. Lumipat kami sa Ruta C, tinawag na church, dahil dumaan ito sa 3 kanto at inilipat ang timing ng 20 minuto paabante. Dapat sana'y bumagsak ito. Hindi ito bumagsak. Lumabas siya sa likuran tulad ng inaasahan, lumiko sa kaliwa tulad ng inaasahan, inabot ang telepono na palagi niyang ginagamit at natagpo ang natutulog ang tore nito. Nag-atubili siya ng kalahating segundo. Sapat na iyon. Walang putok, walang apoy. Mga kamay sa likod ng kanyang ulo, pagkatapos ay mga zip tie, pagkatapos ay ang katahimikan, pagkatapos. Pabalik sa silid, ang hangin ay naamoy ng adrenaline at lumang kape. Tinanggal ni Hill ang kanyang mga guwantes at tiningnan ang web na aking iginuhit. "Ikaw ang naghabi niyan," sabi niya, at hindi niya nakita ang seda. Ang mga mas bata ay tumawa sa linya. May nagguhit ng gagamba sa sulok ng mapagamit ang Sharpie, mga magaspang na paa at pulang hourglass na dumudugo. Ang biro ay nanatili. Ang pangalan gayon din. Ang Black Widow ay hindi tungkol sa body count. Ito ay tungkol sa kung ano ang iyong itinakda at kung ano ang iyong nararamdaman. Kung paano nagbabago ang hangin kapag ang maling pinto ay bumubukas. Kung paano ang isang boses sa isang net ay tumataas ng kalahating tono kapag ang isang plano ay tumatama sa isang pader. Pagkalipas ng ilang sandali, ang mga lalaki na hindi kailanman ngumingiti sa mga larawan ay nagsimulang kumatok ng 2 beses sa aking mesa bago umalis. Superstition, respect, pareho. Hindi lahat ng gabi ay maganda. Minsan sa baybayin, kung saan ang tubig ay may ibang pangalan. Ngunit parehong lasa ng alat, ang plano ay bumigay. Isang truck ang pumutok ng gulong sa graba na 2 besong nasuri natin. Isang ilaw ang namatay sa isang helmet sa pinakamasamang sulok. Isang aso na hindi natin inaasahan ang nakahanap ng lakas ng loob sa maling sandali. Narinig ko ang pagbabago sa isang hininga. "Hold 2, sabi ko. 3 window instead of door. 4, your pivot now." Ito'y tunog kalmado. Dahil kailangan itong maging kalmado, hindi dahil ako'y kalmado. Maya-maya, mag-isa, ang aking mga kamay ay nanginginig ng husto kaya kailangan kong upuan ng mga ito. Ang mga lalaki ay bumalik kasama ang bagay na pinuntahan namin at lahat ng kanilang mga daliri. Tinawag ko iyon na isang panalo. Ang chief ay tinawag itong patunay. Naririnig niya ang web, sabi niya sa isang bagong bata, na masyadong malakas pa rin tumawag sa akin ng ma'am. Naririnig niya itong humming. Ang salita ay kumalat sa paraang ginagawa nito sa mga flight at chow halls, sa mga lumang kape sa mga silid kung saan ang mga bota ay nakalinya sa threshold. Hindi ako alamat. Isa akong chismis na nakaligtas sa inspeksyon. Ang mga koponan ay nagpalitan. Nagpalitan din ako sa ilan sa kanila sa Bahrain. Ang init ay naramdamang personal. Sa horn, ang hangin ay nagdadala ng grit na nakapasok sa iyong mga butas at nagtatayo ng kampo. Natutunan ko ang katapatan ng mga liham pauwi na nakasulat sa likod ng mga manifest. Ang paraan ng mga mabubuting tao na magbiro bago ang paglipad dahil ang pagtawa ay naglalangis sa mga makina na nauuhaw dito. Nang mag-leave, umuwi ako minsan at natagpuan ang aking ama sa porch na naglilinis ng isang rifle na hindi naman kailangan. Nagtanong siya tungkol sa panahon. Nagtanong siya kung binago ko ba ang langis ng aking kotse. Hindi niya tinanong kung ano ang ginagawa ko. Hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa gabi kung saan pinatay namin ang mga ilaw sa 3 block nang sabay-sabay at naglakad sa lungsod na parang ito inaibalik sa isang mas magandang buwan. Hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa batang nagbigay sa akin ng isang nakatiklop na nota sa isang checkpoint na nagsabing sa maingat na Ingles, pakisuyong alisin ang mga maingay na lalaki. Hindi ko sinabi sa kanya na umiyak ako sa isang hagdanan kung saan ang alikabok ay nagtago sa akin at pagkatapos ay bumalik sa isang silid dahil ang pag-iyak ay kabaligtaran ng katapangan. Ito'y kamag-anak, isang mutual friend,
mula sa kanilang simbahan ang tuluyang pumutol sa aming stalemate. Sumulat siya sa looping cursive. Iniingatan niya ang litrato mo sa kanyang study. Hindi niya ito pinag-uusapan. Nabasa ko ang pangungusap hanggang sa ito'y tumalim. Ang pag-aalaga ay maaaring magmukhang pag-iingat. Nang pininturahan ng Navy ako ng medalya para sa isang bagay na kabilang sa 100 kamay, ipinadala ko sa kanya ang programa sa malalaking letra kung paano niya gusto ang mga address. Walang tugon. 1 buwan pagkatapos ay dumating ang isang kakaibang sobre. Ginagawa kanilang simbolo, sa kanyang maliit, tumpak na script. 5 salita na parang isang pinto na nagsasara. Ang mga label ay malinis hanggang sa mabuhay ka sa ilalim nila. Ang isang simbolo ay hindi nakaupo kasama ang isang nagluluksa na chief sa 0300. Ang isang simbolo ay hindi nagme-memorize ng mga pamilya. Nagpatuloy ako sa pagpapakita na may matalas na lapis at bukas na mapa nakikinig sa ugong sa mga linya. Hindi ko na kailangan na marinig niya ito. Sumulat ako ng huling beses bago ang gabi sa bulwagan. Dadaan ako sa bayan para sa isang reunion, sabi ko. May upuan kung gusto mo. Hindi siya sumagot. Ang imbitasyon ay parang paglalagay ng baso ng tubig sa tabi ng isang natutulog na lalaki at paglabas. Hindi inaasahan na makita itong walang laman o puno, basta't hindi ko siya gustong magising na uhaw. Ang katahimikan ay nagturo sa akin ng isang paradox na ang mga koponan ay bahagya lamang na nagpakita. Maaari mong mahalin ang isang tao na hindi mo hinahayaang magpatakbo. Maaari mong igalang ang mga bahagi na bumuo sa iyo nang hindi nabubuhay sa ilalim ng kanilang bubong. Tumigil ako sa pagkatok sa isang pinto na bumubukas lamang sa mga draft. Inilagay ko ang trangka sa aking panig. Naghintay ako para sa trabaho. Hindi ito kailanman nagpapahintulot sa iyo na maghintay ng matagal. Ang unang pagkakataon na napagtanto ko na ang mga koponan ng aking pamilya. Kami nakalubog sa abo na tubig sa ilalim ng langit na kulay ng kinakalawang na metal. Isang bagyo ang dumating na pahilis, ang hangin ay itinulak ang kanal pagilid, ang mga radyo ay bumubulong ng alat. Kami inaka-stage upang maglunsad ng isang maliit na pakete para sa isang operasyon sa pagbawi na hindi kailanman makakarating sa pahayagan. Walang cinematic, walang hero shots, walang umuugong na musika. Tanging mga lalaki na sinusuri ang mga strap gamit ang mga daliri na alam kung paano bilangin ang puso, at ako sa isang folding table na may grease pencil at isang plano na kaya kong patakbuhin sa aking pagtulog. "Widow," sabi ni Hill. Hindi niya ako tinawag na ma'am kapag kami lang dalawa. "Gusto mo ng pangalawang pares ng mata?" "Gusto ko ang iyong pagdududa," sabi ko, inabot sa kanya ang board. "Kung ito'y mananatili, mananatili ito." Tumingin siya, bumulong, pagkatapos ay tinapik ang isang kahon na iginuhit ko sa sulok. "Inilagay mo ang soft fail dito." "Laging ilagay ang soft fail kung saan mo ito makikita," sabi ko. "Iligtas ka nito mula sa hard one." Tumango siya, nasiyahan na parang mga kapatid na lalaki na tumatango kapag ang mas bata ay sa wakas ay nabuhat ang hindi niya nagawa noong nakaraang tag-init. Gumalaw kami. Ang operasyon ay bumaluktot minsan at pagkatapos ay sumunod. Hindi dahil sa nagpayaman ng swerte, kundi dahil nag-ensayo kami ng mga fold. Pabalik sa pier, basa sa katahimikan, isang batang seal na aking pinapanood, isang mabuting bata na may ugali na ituro ang kanyang panga sa sahig, ay huminto sa tabi ng aking mesa. "Alam mong mamamatay ang pangalawang bomba," sabi niya. "Alam ko." Anong uri ng kaalaman ang nagpapanatili sa mga tao? Tinimbang niya iyon, pagkatapos ay sinabi, halos nahihiya, "Salamat sa paggawa ng plano na kaya kong isama." Ito ang pinakamahusay na papuri na natanggap ko. Ang mga lalaking nagtiwala sa mga mapa kaysa sa mga talumpati ay nagpasya na ang aking mga mapa ay kaya silang dalhin. Ganito nabubuo ang isang pamilya sa ating mundo. Isang gabi ng patunay bawat isa. Sa pagitan ng mga rotations, patuloy kong isinusulat muli ang mga training modules tulad ng pag-update mo ng isang kalooban. Hindi dahil sasabik kang gamitin ito, kundi dahil mahal mo ang pinoprotektahan nito.
Nagdagdag kami ng stress inoculation na hindi tungkol sa pagbasag ng mga katawan. Ito ay tungkol sa pagtuturo sa isang isipan na kilalanin ang sarili nitong panahon. Sumulat ako ng isang checklist na tinawag pagkatapos ng pagkatapos, kung ano ang gagawin, hindi sa oras pagkatapos ng kontak, ngunit sa linggo pagkatapos ng paglisan ng adrenaline at pagdating ng katahimikan. Sinubukan namin ito sa 3 platoon. Bumaba ang mga malapit na pagkabigo. Lumiliit ang masasamang sorpresa. Ang mga matatandang bantay ay nanunudyo at pagkatapos ay nagsimulang gumamit ng mga porma kapag walang nanonood. Widows, Church Torres ay tinawag itong kalahating biro, kalahating nagpapasalamat. Lahat nakakalabas na suot ang kanilang mga sapatos. Gumawa kami ng mga ritual na mukhang maliit. Kumatok ng 2 beses sa mesa bago umalis. Magtanong ng kumusta ang hangin mo sa chow line at maghintay ng sagot. Hayaan ang mga bagong lalaki na mag-brief sa mga nakakabagot na bahagi upang matutunan nila na ang pagkabagot ay nagpapanatili sa iyo na buhay. Nang mag-crack ang kasal ng isang chief, nakahanap kami ng counselor na alam kung paano umupo kasama ang mga lalaking nagpapalit ng tulog para sa kaligtasan. Nang magkasakit ang ina ng isang bata, nagkunwaring logistics ang platoon at inayos ang mga flight. Nagpadala ako sa kanya ng isang litrato sa araw na nakuha ko ang lieutenant. Ang mga bar sa ilalim ng fluorescent lights ay hindi kailanman mukhang tulad ng sa mga pelikula. Masyadong maputla, masyadong tapat. Sumulat ako, tinuruan mo akong tumayo ng tuwid. Nakakatulong ito. 1 buwan pagkatapos, ang parehong larawan ay bumalik sa isang bagong sobre na nakatupi ng 1 beses sa gitna. Walang tala. Ang sakit ay tahimik na pumasok. Biopsy. Sabi ng nanay na parang binibigkas niya para sa isang spelling bee. Ipinagbigay alam sa akin ng aking ama sa pamamagitan ng email, 2 pangungusap na tama ang pagkakapunctuate. Tumawag ako mula sa isang hagdanan sa Bahrain kung saan ang init ay dumidikit na parang basang damit. Sinabi ng nanay na huwag na munang pumunta. Gawin mo ang iyong trabaho, sabi niya. Gagawin ko ang sa akin. Nang tumawag ang hospice, nasa ere na ako. Nakita ni Hill ang aking mata sa kabilang pasilyo at hindi nagtanong. Ang nurse ay nagsalita ng mahina. Ang mga kamay ng nanay ay translucent. Ang asul ay biglang naging isang kulay na dapat katakutan. Ang aking ama ay nakatayo sa bintana, nakahalukip-kip ang mga braso. Tumango siya nang pumasok ako at bumalik sa pagbabantay sa parking lot. Nagbasa ako para sa kanya dahil ang mga salita ang unang bahay na aming itinayo ng magkasama. Frost, pagkatapos ay Mary Oliver, pagkatapos ay kahit ano ang inaalok ng aklatan ng bisita. Siya'y pabalik-balik na nagigising na parang tide. Nang siya'y magising na malinaw, pinindot niya ang 2 daliri sa aking manggas at bumulong. Patuloy na lumipad, hindi palayo, basta pataas. Namatay siya bago magbukang liwayway. Nagbago ang silid. Sa libing, ako ang pangalawa na nagsalita dahil siya ang una. Pinanatili ko itong simple. Ang kanyang kotse na amoy lemon sa taglamig, ang paraan ng pagmamarka niya gamit ang lapis at awa kung paano niya matutukoy ang 5 ibon sa pamamagitan ng silhouette. Nang tumingin ako pababa, ang aking ama ay nagdidikit ng programa ng paulit-ulit na parang ang papel ay maaaring maging baluti sa pamamagitan ng pag-uulit. Hindi siya tumingin pabalik. Pabalik sa base, nagdagdag ako ng 1 kahon sa bawat pre-mission checklist. Sino ang tatawag sa bahay kung ito'y maging sideways? Sumulat kami ng mga pangalan at nagdala ng mga numero na parang mga talisman. Nagsimulang mag-iwan si Hill ng kape sa aking desk nang walang komento. Ang koponan ay kumatok ng 2 beses sa mesa bago ang mga briefing. Gumawa kami ng nakagawian na pagtatanong, "Kumusta ang hangin mo?" Ibig sabihin sa loob, hindi sa labas. Tinawag ito ng isang lumang chief na soft. Pagkatapos ay tumigil matapos itong makapagligtas ng isang batang lalaki. Sinubukan kong tawagan ng aking ama nang hating gabi nang ang mga milya ay nagpapadala ng dila na mas matapang. Sinagot niya sa 2 ring at sinabi, "Hello?" Nagtanong ako tungkol sa mga gutter at panahon at ang kapitbahay na Maple na matagal nang nakakiling. "Bumagsak na," sabi niya. "Nakuha ang bakod."
Sinabi kong ikinalulungkot ko. Sabi niya, tingnan mo ang iyong mga gulong bago ang taglamig. At nag-usap kami na parang nag-coordinate kami ng isang delivery. Ang mga promosyon ay dumating tulad ng mga panahon na inaanunsyo. Hindi maiiwasan, pa rin nakakagulat. Ang isang tsismis ng aking palayaw ay lumusot sa mga silid kung saan ako kumakain. Hindi siya kailanman nagtanong. Sa kanyang kaarawan, nagpadala ako sa kanya ng isang libro ng mga pambansang parke dahil minsan noong ako'y 7, inangat niya ako sa isang inukit na oso at sinabi, iyon ang tunay na bansa. Sa loob, sumulat ako. Maaari tayong magpunta upang makakita ng isa ng magkasama. Nagpadala siya ng isang thank you card na may pangalan niya na nakatype sa ilalim ng closing na parang siya ipumipirma ng mga utos. May isang pagod na hindi nagmumula sa mga milya. Ito ay nagmumula sa pag-ensayo ng mga sagot sa mga tanong na alam mong hindi itatanong. Natutunan kong ilagay ang telepono nang nakaharap pababa at naka-off ang ringer. Natutunan kong hawakan ang isang katotohanan nang walang sinumang nagbibigay pugay dito. Ang mga koponan ay kumatok kapag ito'y mahalaga. Ang pinto ng aking ama ay bumukas lamang para sa panahon. Nang dumating ang manipis na sobre, una, kinilala namin ang pagtanggap. Itinago ko ito sa isang libro. Nang dumating ang makapal noong Marso, pinisil ko ito sa aking dibdib hanggang sa ang lamig ay lumusot sa papel. Naghintay ako hanggang siya'y nasa kanyang study. Kumatok ako at pumasok. Tumingala siya, ang kanyang panga ay nakahanda. Inabot ko ang sobre. Ginoo, sabi ko. Hinugot niya ito gamit ang isang letter opener at binasa ang unang linya. Kami ay natutuwa na mag-alok. Siya'y tumigil, itinupi. Ang papel ay ibinalik. Kaya seryoso ka tungkol dito? Sabi niya, hindi isang tanong. Tumango ako. Siya'y tumingin sa kanyang ledger. Pag-uusapan natin ito mamaya. Hindi kami nag-usap. Sa gabi ng graduation. Hindi siya dumating sa backyard party na pinalamutian ng aking ina ng mga puting ilaw at lemonade. Tinanong ng mga kaibigan kung takot ako. Oo at hindi, sabi ko. Oo, tungkol sa tubig. Hindi, tungkol sa pagpili. Bandang 9:00, isang pamilyar na sedan ang dumaan at nagpatuloy. Ito'y naramdaman na parang binati at pinabayaan ng sabay. Sa umaga ng pag-alis ko para sa plebe summer, isiniksik ng aking ina ang 3 sobre sa aking duffel bag. Buksan kapag ikaw ay malungkot, kapag ikaw ay nasasaktan, kapag nakalimutan mo kung sino ka. Mahigpit niya akong niyakap sa bus station. Pagkatapos ay umatras siya upang suriin ako na parang bago pumasok sa paaralan. Tumayo ka ng tuwid, sabi niya, at pareho kaming tumawa. Ang aking ama ay may appointment para ipaayos ang mga gulong. Sa bus, isang batang lalaki na may buzzcut ang nagtanong kung kinakabahan ako. Ang kaba ay isang kompas, sabi ko. Kailangan mo lang itong basahin ng tama. Sa labas ng bintana, ang bayan ay dumulas, ang hardware store, ang diner na may lemon pie, ang bandila ng courthouse na medyo malaki para sa poste. Habang lumalalim ang mga milya at ang hangin ay lumalapit sa alat, pinindot ko ang aking noo sa salamin at hinayaang ang lamig ay manatili sa aking mga pisngi. Hindi ako tumatakas sa kanya. Tumakbo ako patungo sa tanging argumento na may saysay, kailangan mong makuha ito. Ang pagproseso ay amoy pinagputol-putol na damo at chlorine, pagkatapos ay alat at langis ng baril. Ang mga clipper ng buhok ay kumalansing. Ang mga clipboard ay lumitaw at nawala. Apelido, taas, galaw. Sa gabing iyon, humiga ako sa isang makitid na rack at binigkas ang mga pangkalahatang utos upang hindi ko mabilang ang mga milya pauwi. Naisip ko ang sahig ng kusina at ang mga palad ng aking ama na naglalagay ng aking mga balikat. Tinuruan niya akong tumayo ng tuwid. Hindi niya lang inakala na ako'y tatayo habang kinakalaban siya. Sa pamamagitan ng taps, na-memorize ko ang numero na nakastencil sa bank sa itaas ko. Bumulong ako nito na parang panalangin at pumikit. Hindi ko pa alam kung ano ang hihingin ng mga koponan, anong mga pangalan ang susubukan nilang ibigay sa akin, o alin sa mga iyon ang mananatili sa akin.
Alam ko lang na ang katahimikang ito ay sapat na ang nagsasalita. Ang turno ko na. Ang Annapolis ay hindi nagmamahal sa iyo pabalik. Ito ay sumusubok sa iyo. Ang mga plebe ay hinuhubaran ka hanggang sa kung ano ang mananatili sa ilalim ng presyon. Mabilis akong natuto na ang sikreto ay hindi ang pagsigaw. Ito ay ang pagiging eksakto. Sa bakuran bago ang bukang liwayway, ang hininga ay lumilikha ng maliliit na usok sa hangin ng Chesapeake. Tumakbo ako hanggang sa masunog ang aking dibdib at ang aking mga binti ay naging metronome. Natutunan kong ilagay ang pagod sa isang bulsa at patuloy na gumalaw. Ang akademya ay nagbigay sa akin ng hindi kailanman nilayon ng aking ama. Isang paraan upang sukatin ang aking sarili nang wala siya. Nag-commission ako sa Navy na may mukhang-mukha pa rin na masyadong bata para sa uniforme na aking suot at mga utos na maglalagay sa akin malapit sa mga gilid kung saan kumukupas ang mga mapa. Sa unang pagkakataon na tumapak ako sa Coronado, naramdaman ko ang hangin ng Pasipiko na humihigop ng malakas upang suriin ang aking balanse. Buhangin sa lahat ng dako, sa mga bota, sa mga ngipin, sa ilalim ng dila. Ang mga lalaki ay lumakad na may mga troso sa kanilang mga balikat. Mga kupunan na gumagalaw bilang isang organismo, ang mga daanan ay madulas dahil sa tubig dagat at pawis. Hindi ako naroon upang maging isang SEAL. Ang pipeline na iyon ay hindi bukas para sa akin. At hindi ako interesado sa pakikipagtalo sa isang pinto na hindi magbubukas. Naroon ako dahil ang isang task unit ay nangangailangan ng isang operations at intel officer na kayang mag-isip ng mabilis, magsulat ng mas malinaw, at magdala ng bigat nang hindi ito ipinapahayag. Tinatawag nila akong ma'am. Sa una, na parang tandang pananong. Natutunan kong sumagot gamit ang mga schedule, mga comms, mga plano, mga logistic na dumating sa oras, at mga briefing na napakahigpit kaya kahit ang pinuno na may permanenteng pagkunot ng noo ay tumigil sa pagtapik ng kanyang panulat. Tumakbo ako kasama nila kung kaya ko, lumangoy sa malamig na tubig dahil gusto ng respeto na makita kang nanginginig at nananatili pa rin. Nagpaputok hanggang ang pagpindot sa trigger ay parang pag-iisip. Hindi ako nagtangkang maging isa sa kanila. Natutunan kong maging ang tao na hindi nila kayang baliwalain. Isang hapon sa cage, pinanood ko ang isang grupo ng mga kandidato na gumagawa ng isang knot. Magpapanggap silang hindi sila nasasakal. Ang pawis ay ginawang mapa ang kanilang mga shirt. Ang isang instructor ay sumigaw. Pumasok lang ako upang magtanong ng isang tanong. Ano ang plano ninyo kapag mali ang plano? Mga blangkong tingin sa una, pagkatapos ay isa ang nagsalita. Hinahanap namin ang pattern sa ilalim ng pattern. Ngumiti ako. Iyan ay isang kasanayan sa buhay, hindi lamang isang kasanayan sa trabaho. Panatilihin mo iyan. Ang reputasyon ay isang mabagal na ilog. Mapapansin mo lang ito kapag naukit na nito ang pampang. Mga direktor mula sa kabilang panig ng bahay, Intel Logistics, kahit isang dock na may mga kamay na sapat na matatag upang tahiin ang isang hummingbird, ay nagsimulang dumalaw sa aking maliit na silid na may mga tanong. Nagprint ako ng mas kaunting glossy slides at mas maraming checklists. Natutunan kong isalin sa pagitan ng mga lalaking gumagawa ng pinto at mga lalaking kakatok dito. Ang palayaw na hindi ko pa rin ginagamit para sa aking sarili ay naglakbay na parang isang postcard na walang return address. Isang dumadalaw na kapitan ang nagpakilala sa akin sa isang briefing bilang ang nakakarinig ng web humming. Pinigilan ko ang pagnanais na mag-roll ng aking mga mata. Hindi ko naririnig ang humming, mga lalaki ang naririnig ko. Ang kanilang mga paghinto, ang kanilang mga biro na masyadong malakas, ang paraan ng pagkabigla ng mga kamay kapag ang mga pag-iisip ay nasa bahay sa mga silid na kinatatakutan nila. Natutunan mong makinig sa sinasabi ng katawan kapag ang bibig ay abala sa ibang lugar. Isang taglamig, ang karagatan ay naging masama at kinuha ang isang diver na hindi karapat-dapat dito. Tumayo kami sa dress blues sa isang malamig na parade deck habang ang hangin ay tumutusok at isang kampana ang nagbibilang ng isang account na masyadong maliit para sa laki ng pagkawala.
Pagkatapos, isang bata na kasing edad ko sana, kung ang mundo ay mas mabait, ay tumayo sa harap ko at sinubukang magtanong kung paano ito babalikan. Hindi mo ito binabalikan, sabi ko ng mahina. Dala mo ito, may pagkakaiba. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay nagniningning, na parang isang lalaking nag-iimbak ng isang katotohanan na hindi niya gusto, ngunit kakailanganin. Ang katapatan ay bumalik sa mga pera na tumagal kaysa sa mga medalya. Pinangalanan ni Hill ang kanyang pangalawang anak na babae na si Avery dahil sinabi niyang ang pangalan ay maaaring tumakbo. Si Torres na minsan ay nanunuya sa aking mga mental health check-in, ngayon ay nagpapatakbo nito gamit ang isang tinig na kaya mong upuan. Sa Pasko, ang aking mesa ay napuno ng mga card mula sa mga taong hindi nagsusulat ng mga card. Ma'am, ang isa ay sumulat, ang iyong web ay nagpanatili sa akin na humihinga ngayong taon. Muli sa leave, bumisita ako sa isang base kung saan ang kapilya ay may mas maraming scuffs sa mga bangko nito kaysa sa gym sa sahig nito. Isang chaplain na pinagkakatiwalaan ko ang nagsabi, "Alam mo bang nagmimisa ka?" Tumawa ako. Nagahawak ako ng panganib. Tumagilid siya ng ulo. Parehong trabaho, ibang insenso. Sinubukan kong makipag-date sa ilang mga sibilyan, mabubuting lalaki na gusto akong ligtas. Pinag-uusapan nila ang mga weekend na parang isang pangako. Pinag-uusapan ko ang mga flight ng Martes ng gabi na parang panahon. Karamihan sa kanila ay tumingin sa aking mga kamay at nakakita ng bakal kung saan ko gustong makita nila ang katatagan. Nalaman na ang tanging mga tao na hindi humihingi sa akin na maging mas maliit ay ang mga nakakaunawa kung bakit ang espasyo ay isang bagay na ginagawa mo, hindi kinukuha. Ang pag-ibig ay darating sa akin mamaya at hindi ito hihingi sa akin na magsinungaling tungkol sa bigat. Ang bata na may anggulo sa panga, ang pangalan niya ay Remy. Naging lalaki sa harap ko. Ang paraan ng pagbabago ng araw ng hamog sa isang kalsada. Siya ang magiging isa pagkalipas ng mga taon upang makita ako sa isang mataong bulwagan at mawalan ng kanyang tinig, alaala at pasasalamat na nagbabanggaan sa likod ng kanyang mga mata. Ngunit bago niya iyon malaman, kailangan niyang matutunan ang ibang aral. Kung paano pumasok sa isang silid at gawing mas matangkad ang lahat ng iba pa. Nag-practice kami. Pinag-brief ko siya, pagkatapos ay pinabagsak, pagkatapos ay pinapapirma. Hindi ka isang baril na may mga paa, sabi ko sa kanya. Ikaw ay isang tao na may utak na gumagawa ng tahanan. Sa isang mainit na hapon ng tagsibol na amoy, basa na canvas at CLP, inanyayahan ako ng command na magsalita tungkol sa mga pinakamahusay na kasanayan. Nagdala ako ng isang slide, ang paggalang ay isang problema sa logistics. Ito'y nagdulot ng tawa at pagkatapos ay katahimikan. Sinabi ko sa kanila na kapag nagpaplano ka para sa dignidad, pinipigilan mo ang isang dosenang uri ng kapahamakan. Isulat mo ito, sabi ko. Pagkatapos ay hawakan mo ito kapag ang panahon ay nagbago. Lumabas ang salita lampas sa aming bilog. Isang colonel na hindi ko kilala ang nagpadala ng tala. Naririnig ko na ginagawa mong mas ligtas ang mga silid. Pininturahan ko ito sa dingding gamit ang isang strip ng blue tape at nakalimutan kong maging mahinahon sa loob ng 1 minuto. Pagkatapos ay humingi ng humility ang araw muli at ibinigay ko ito. Pabalik sa bahay, ang katahimikan ng aking ama ay nanatili ang postura nito. Hindi siya kailanman nagtanong, hindi kailanman sumagot ng hindi oo o hindi. Ang bayan ay nagpapanatiling mainit ang kanyang kape. Ang mga lalaki sa ball cap ay pinapasalamatan pa rin siya sa serbisyo sa post office. At siya'y tumango na parang isang lalaking tumatanggap ng sulat na hindi niya naaalala na in-order. Hindi na galit ang nararamdaman ko. Ito ay distansya na may hugis na kaya kong sukatin at lakaran. Kung ang mga koponan ng aking pamilya, ito ay dahil pinili naming maging responsable sa buhay ng isa't isa. Ang dugo ay maaaring isang aksidente. Ang tungkulin ay hindi. Ang mga lalaki ay kumatok ng 2 beses at ako kumakatok pabalik at kami inagtayo ng isang bahay mula sa mga gawi na hindi kayang sirain ng anumang bagyo.
Ang bahay na iyon ay magiging mahalaga sa gabi kung saan ang isang community hall na puno ng mga tao na mas kilala ang tinig ng aking ama kaysa sa akin ay biglang iikot sa isang pangalan na binigkas na parang panalangin at babala. Ang pamilya ay hindi ang mga makakasakit sa iyo ng husto. Sila ang tumatangging gawin ito. Ang bulwagan ay huminga na parang isang baga pagkatapos bumaba ang tanong. Ikaw ba ang Black Widow ng SEALs? Sabi ni Remy, halos pabulong. Ngunit ang mga silid na tulad niyan ay nagdadala ng gusto nila. Ang mga pag-uusap ay naging manipis na mga hibla. Pagkatapos ay naputol. Isang tinidor sa isang lugar ang kumalansing laban sa isang plato at tumigil. Ang mga ceiling fan ay nagpatuloy sa kanilang mabagal na pag-ikot na parang hindi nagbago ang hangin. Ang kamay ng aking ama ay nasa balikat pa rin ni Remy. Ang mga daliri ay nakalatag na may pagiging pamilyar ng mga lalaking nakakaunawa ng ranggo at kalamnan. Tumingin siya mula sa batang lalaki patungo sa akin at pabalik muli. Pag-unawa na naghahanap ng foothold. Ang proud na set ng kanyang panga ay faltered. Isang tremor lamang, isang hairline crack. Kahit sino pa man ay tatawag dito ng liwanag. Lumunok si Remy. Nakita ko ang tel, 2 beats pataas sa kanyang lalamunan. Itinuwid niya ang kanyang mga balikat, nag-squaring sa isang bagay na hindi niya inaasahan na pagpupugayan ngayong gabi. Maam, sabi niya, ang kanyang tinig ay mas matatag, mas malakas, upang walang pagkakamali ngayon. Pahintulot na huminga, sabi ko ng mahina. Pagkatapos ay magsalita. Huminga siya na parang isang lalaking lumulutang. Binuo mo ang plano sa alkar, sabi niya. Sinabi mong hinabi mo ang net nang bumagsak ang mga ugat. Kami, siya'y tumigil. Nag-recalibrate kami. Nakauwi kami dahil narinig mo ito bago kami. Isang bulong ang gumulong sa haba ng silid. Ang mga lumang VFW men na nakasuot ng khaki ay nagbago ng mga ekspresyon, nag-aayos muli. Ang mga babae na nagpapaypay ay nagbaba ng mga paper program. Isang batang lalaki na 12 taong gulang ang tumingin sa akin na parang lumabas ako sa isang kwento na nais niyang paniwalaan. Ang aking ama ay bumitaw sa balikat ni Remy na parang ito'y uminit. Ano ito? Sabi niya. Ang tanong ay nakatuon sa silid upang hindi niya ito kailangang itutok sa akin. Tumawa siya ng isang beses para sa palabas. Isang nickname na iniimbak ng anak ko ang mga papeles. Hindi niya ginagawa. Ginu Remy, sabi niya. Ang paggalang at ang pagnanakaw pareho. Sa paggalang, hindi siya nag-iimbak. Hindi niya tinapos ang pangungusap dahil hindi niya kailangan. Ang mga lalaking nakabalik sa fluorescent light na may daladalang mga piraso na hindi nila inaasahan ay alam kung paano iwanan ang mga blanko na buo. Gumala ako noon, hindi gaanong marami, kalahating hakbang na naglagay sa akin kung saan ko makikita ang mga pinto at ang lumang bandila sa tabi ng entablado at ang refleksyon naming lahat sa salamin ng trophy case. Ito ay isang pangalan lamang, sabi ko. Ang mga pangalan ay mas magaan kaysa sa trabaho. Isang veterano malapit sa coffee area ay humuni. Aling mga kupunan? Nagtanong siya, bagaman ang sagot ay hindi mahalaga. Sapat na, sabi ni Remy. Ang mga mata ay nakatitig pa rin sa akin. Sapat na mahaba upang turuan tayo na makinig sa ugong. Ang ugong. Ang salita ay kumalat. Isang lalaki sa likuran na tumaas ang tangkad ng magsalita ang aking ama, ngayon ay sumandal, siko sa tuhod. Isang mas batang babae buhok sa isang bun ang panga ay nakahanda sa paraang isinusuot ito ng mga tao kapag sila'y naging sariling saksi. Tumango isang beses na parang ang silid ay sa wakas ay nagpakilala sa akin ng maayos. Sinubukan ng ama ang katatawanan. Well, sabi niya, mga palad palabas. Sigurado akong napakahusay niya sa kanyang mga spreadsheet. Ito ang uri ng linya na nananalo ng maliit na tawa sa mga silid na may utang sa iyo ng pagkakaiba. Wala namang dumating, hindi sa pagkakataong ito. Isang pinsan na halos hindi ko kilala, ngunit may mga kilay na tulad ng sa aking ina ang nagsalita, mahina ngunit malinaw. Tito Frank, sa tingin ko marahil ay hindi mo alam ang lahat ng siya. Ang katahimikan ay maaaring magkasakit. Maaari rin itong magpagaling. Ang paghinto pagkatapos
ay hindi walang laman. Ito'y puno ng mga tao na nagkakalkula muli, naglilipat ng mga upuan sa kanilang mga isipan. Ang mga tao ay mabilis na nag-aaral kapag ang matematika ay paggalang. Natagpuan ni Remy ang kanyang tinig muli. "Ma'am," sabi niya, "utang ko sa iyo at hindi ko pa ito nasabi ng malakas. Kami ay nag-stock ng mali isang gabi at ikaw?" Ang kanyang mga mata ay kumislap ng matindi. Pagkatapos ay lumiwanag. "Inayos mo ang anggulo. Nagpapadala pa rin ako ng card sa aking ina tuwing Mayo dahil ginawa mo yon. Hindi ko nais na ito'y maging isang patotoo. Ang trabaho ay hindi nabibilang sa isang lalamunan. Team effort," sabi ko. Laging. Umiling siya ng sapat lamang upang hindi sumang-ayon nang walang pagsuway. Ang mga koponan ay hindi nagiging buo nang hindi sinasadya. Sa isang gilid na mesa, ang MC, si Mrs. Dwyer, ang receptionist ng elementarya, na minsan ay nagbalot ng 1,000 tuhod sa palaruan, ay dahan-dahang inangat ang mikropono, pagkatapos ay inilapag ito. Nauunawaan niya kung kailan hahayaan ng isang silid na makahanap ng sarili nitong gravity. Nakahalukip-kip ang ama, ang lumang pormasyon ng kuta. "Alam ko ang pagkakaiba sa pagitan ng isang kwento at isang buhay," sabi niya. At sa isang segundo, nakita ko siyang mas bata, mga bota na maputik, isang ilog na hindi niya nais na tawirin, paulit-ulit na iginigiit. "Huwag mo akong ibenta ng isang alamat." "Wala akong ibinebenta sa iyo," sabi ko. "Nakatayo ako kung saan mo ako makikita." Ang mga salita ay sapat na simple upang maramdaman bilang kasangkapan. Ang silid ay nagbigay daan para sa kanila. Isang lalaki sa ball cap, Vietnam vet. Nakita ko siyang nagtiklop ng isang bandila gamit ang mga kamay na hindi nanginginig. 2 beses, pagkatapos ay ganap. Hindi siya nagsalute. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang puso. Isang sinaunang bagay ang gumalaw sa mga mesa na parang hangin sa trigo. Isang lalaki ang tumayo. Isang babae na nagsusuot ng uniforme sa ibang giyera ang tumayo. Si Remy ay tumuwid na parang ang pagtayo ng tuwid ay maaaring magpanatili sa kisame na parisukat. Walang tumawag ng Admiral on deck. Iyon ay para sa ibang mga araw. Ngunit ang epekto ay nag-rhyme ng mga katawan na nagpapaalala na alam nila kung paano tumayo kapag ang karangalan ay humihiling na ang mga tuhod ay mag-unlock. Ang mga mata ng ama ay nagliliyab sa pagkainis, pagkatapos ay kalkulasyon. Pagkatapos ay ito ba ay takot? Hindi sa akin, kundi sa pagbabago. Ang nakaraan ay isang mainggitin na banal na kasulatan. Ito'y kinasusuklaman ang mga edisyon. Mukha siyang mas maliit sa loob ng kanyang jacket. Hinayaan kong umupo ang katahimikan kung saan ito kailangan. Hindi ako naglista ng mga operasyon. Hindi ko iniligtas ang gabi gamit ang mga anekdota. Hindi ko kailanman nakita ang isang kwento na naligtas sa pamamagitan ng mas malakas na boses. Sa halip, nagkuwento ako ng isang tunay na bagay na inaalok na parang barya sa isang counter. Ang paggalang ay hindi namamana, sabi ko. Ito'y kinikita. Minsan sa mga silid kung saan walang nakakakita. Minsan dito mismo. Isang upuan ang kumaluskos. Ang batang lalaki na sinusukat ako ng pagkamangha ay bumulong sa kanyang ama. Siya'y talagang totoo. Pinisil ng kanyang ama ang kanyang balikat. "Mukhang ganun nga," sabi niya. Sinubukan muli ni Mrs. Dwyer ang mikropono. Nag-squeal ito at pagkatapos ay sumunod. Bakit hindi tayo magpahinga ng 1 minuto?" sabi niya, ang diplomat. "Ang bayang ito ay karapat-dapat. Mainit ang kape, may mga cake sa mesa. At kung may sino mang nais magbahagi ng salita para sa mga naglilingkod, magagawa natin iyon pagkatapos." Ang paggalaw ay pumutol sa spell at nagpala dito. Ang mga tao ay lumipat patungo sa kape, hindi para uminom, kundi para mag-recalculate. Ang mga ulo ay lumingon sa akin. Ang ilan ay may pag-uusisa, ang ilan ay may paghingi ng tawad, ang ilan ay may malumanay na lunas ng mga puzzle na nalutas. Ang mga lalaking kinamot ko, ang damo kasama noong 14, ako ay tumingin sa akin na parang nagkaroon ako ng pangalawang gulugod at nalaman kong bagay iyon. Lumapit si Remy, hindi kami nagyakapan. Hindi iyon ang silid na iyon.
Tumayo siya sa distansya na nagsasabing alam ko ang mga patakaran at ibinaba ang kanyang tinig. Hindi ko nilayon na gawin itong eksena, sabi niya. Hindi mo ginawa, sagot ko. Ginawa mo itong tapat. Tumango siya, ang kanyang panga ay naglalak at naguunlak ng mga emosyon, natututo ng mga bagong bota. Hindi niya alam, sabi niya, lumilingon sa aking ama. Hindi niya gustong malaman, sabi ko. May pagkakaiba. Ang ama ay nagpalibot malapit sa mga kamay ng entablado, nakahawak sa likod na parang isang lalaking sinusuri ang isang bukid na kanyang itinanim para sa mga bato. Binigyan siya ng mga tao ng espasyo, paggalang sa kung ano siya, nakikipaglaban sa iritasyon sa kung ano siya. Tiningnan niya ang bandila at hindi nagsalute. Nagbuhos ako ng kape na hindi ko gusto at napagtanto kong napapalibutan ako ng small talk na talagang big talk. Kami ay ipinagmamalaki ka at alam mo bang sumali si Artina sa Air Force at ang aking kapatid ay naglingkod? Gusto kanya sana. Tinanggap ko ang bawat pangungusap na parang tumatanggap ka ng mga medalya. Hindi mo kailanman ipapakita ng marahan dahil ang nagbibigay ay nangangailangan ng seremonya ng higit pa kaysa sayo. Nang tumingin ako pabalik, ang ama ay mas malapit na. Hindi malapit, mas malapit. Pinag-aralan niya ang aking mukha na may konsentrasyon na dating nauuna sa isang lecture tungkol sa disiplina. Kung totoo ang alinman dito, sabi niya, bawat salita ay tinimbang. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil hindi ka kailanman nagtanong, sabi ko. Pagkatapos, mas mabait dahil hindi ko kaya. Pinagmasdan niya iyon ng may katarungan na para sa geometry at panahon. Ang kanyang bibig ay humigpit, pagkatapos ay lumambot. Gusto ko, siya'y tumigil, inaasahan ko, siya'y tumigil muli. Ang pangungusap, isang tulay na may nawawalang mga tabla. Sa wakas, hindi ko alam ang wika doon. Ito ang unang tapat na bagay sa pagitan natin sa loob ng maraming taon. Hindi pagpapatawad, isang foothold. Hindi mo kailangang bigkasin ito, sabi ko. Kailangan mo lang itigil ang pagwawasto ng aking accent. Isang tawa ang pumutok mula sa isang tao sa likuran namin. Hindi masama. Hindi ngumiti ang ama, ngunit ang kanyang mga balikat ay bumaba ng 1.4 pulgada. At sa unang pagkakataon sa gabing iyon, hindi siya nagtatanghal ng isang tao na kailangan niyang maging. Siya lamang ay isang tao na naluma at nahihirapan sa paghinga, na sinusubukang basahin ang isang mapa na nagkaroon ng mga bagong kalsada habang siya inatutulog. Iniangat ni Remy ang kanyang tasa patungo sa akin. Maliit na saludo, pagkatapos ay nawala pabalik sa kumpol ng mga lalaki na alam kung paano manatiling tahimik nang hindi nawawala. Sa paligid namin, ang silid ay nag-reset sa ordinaryo. Ang malamig na tunog ng tsaa, ang kaluskos ng mga upuan, ang kalansing ng mga tinidor. Ngunit walang bumalik sa lumang sukat nito. Ang sukat ay marahang nagbago, permanente. Nang maglaon, may magsabi, "Naaalala mo ba ang gabi na bumagsak ang linya ni Frank?" May ibang magsabi, "Naaalala mo ba ang batang nanginginig?" At ang pangatlo ay magsabi na may katiyakan ng isang taong nakakita ng web pagkatapos itong maituro. Naaalala mo kung paano tayong lahat tumayo ng bahagya? Naaalala ko. Naaalala ko ang eksaktong tunog na ginawa ng sahig na oak noong inilagay ng paggalang ang bigat nito. Ang bayan ay nawala sa gabi tulad ng dati. Dahan-dahan na parang isang himno na humihina sa mga echo. Pagkatapos ng bulwagan, nagmaneho ako ng mahabang ruta lampas sa mga bleacher ng high school, ang diner na hindi kailanman nagbago ng pie nito, ang hardware store na nagpapakita pa rin ng bandila sa bintana na sapat na malaki upang lilimin ang isang truck. Hinayaan ko ang makina na tumakbo sa tabi ng ilog kung saan ang tubig ay nagsuot ng buwan na parang isang pasa. Hindi ko nilayon na manatili, ngunit ang pag-alis ng hindi sinusuri ang aking panloob ay parang masamang pagpaplano. Hindi ka lumalabas sa isang gusali ng Target nang hindi tinitingnan ang iyong koponan. Hindi mo isinasara ang isang pinto sa isang gabi na tulad niyan nang hindi tinitingnan ang iyong sarili. Ang aking telepono ay umugong ng isang beses, isang text mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkatapos ay pangalawa mula sa isang pamilyar na numero. Remy, una, Ma'am,
Hindi ko gustong maging magulo. Gusto ko lang ibalik ang ibinigay mo sa akin. Nag-type ako pabalik. Magaling ang ginawa mo. Lahat tayo ay nakauwi. Pagkatapos, ang pangalawang mensahe, hindi mga salita, kundi isang imahe. Isang larawan na kuha mula sa dulo ng bulwagan, bahagyang nakatagilid. Mga tao na nakatayo, ang aking ama sa foreground, hindi nakatayo, ngunit hindi rin kasing tuwid ng dati, na parang nagbago ang density ng hangin at ang kanyang katawan ay hindi lubos na alam kung paano mabuhay dito. Natulog ako sa guest quarters ng base ng gabing iyon dahil ang kasaysayan ay maaaring makasiksik sa isang bahay. Sa umaga, tumakbo ako sa perimeter road hanggang sa ang aking mga tadyang ay nahanap ang kanilang ritmo. Ang paggalaw ay isang uri ng pagpapatawad na maaari mong ibigay sa iyong sarili nang walang pahintulot ng sinuman. Nang matapos ako, ang pawis ay nagpainit sa aking mga mata at naghugas ng iba pa kasama nito. Sa tanghali, nakaupo ako sa mga hakbang ng porch ng bahay ng aking ama. Mga palad na patag sa pintura na nangangailangan ng bagong Amerikana. Binuksan niya ang pinto na ang kanyang bibig ay nakabuo na ng isang pangungusap, pagkatapos ay tumigil. Mukha siyang mas matanda sa kanyang sariling threshold kaysa sa ilalim ng fluorescent lights. Ang mga lalaki ay lumiliit ng iba sa ilalim ng iba't ibang mga kalangitan. Sa isang sandali, tila nagulat siya na mayroon ako ng address. Pagkatapos ay umatras siya upang hayaan akong pumasok. "Kape?" sabi niya, bumabalik sa ritual. "Oo," sabi ko, bumabalik sa awa. Inupo namin ang aming mga dating pwesto sa mesa ng kusina na nakayanan ng aming mga digmaan. Hinawakan niya ang kanyang mug na parang ito'y init ng larangan. Pinanatili ko ang aking mga kamay sa mesa upang makita niya na sila'y walang laman. "Hindi ko alam," sa wakas sabi niya. 4 na salita na mas mabigat kaysa sa isang paghingi ng tawad. "Kung magiging maingat ka sa mga ito," kontra ko, at nagdagdag ng mahalaga. "Hindi ko kaya at hindi ka nagtanong." Pinagmasdan niya iyon at ang katarungan na minsang naging mabuting junior officer siya ay muling lumitaw sa kanyang mga mata. "Hindi ako nagtanong." Ulit niya, hindi depensibo, kundi nagtatala lamang ng isang katotohanan. Gusto ko, huminga siya at pagkatapos ay huminga palabas ng nakaraan. Inaasahan ko ang isang anak na lalaki na magdadala ng pangalan na hangal at hindi mabait. Hindi ako nagmadali upang magpatawad. Pareho kaming masyadong matanda para sa mabilis na pag-aayos. "Ang mga pangalan ay nagiging mabigat," sabi ko. Pumili ako ng ibang uri ng bigat. Tumango siya ng mabagal. "Tinawag ka nila." Siya'y tumigil, nahihiya sa romansa nito. "Ang isang nickname ay isang hawakan lamang," sabi ko. "Ang mahalaga ay kung ano ang iyong binubuhat dito." Tiningnan niya ang isang lugar sa mesa kung saan ang barnis ay bumula, maraming taon na ang nakakaraan nang maglagay ako ng isang palayok na masyadong mainit. Siya'y nagturo sa akin sa loob ng isang oras. Inabot niya at hinawakan ng mantsa na parang ito'y isang legend ng mapa. "Gusto mo ba akong naroon?" tanong niya. "Tanging kung kaya mong tumayo," sabi ko. "Hindi para sa akin, para sa iyong sarili." Nag-usap kami, hindi tungkol sa mga misyon o medalya, kundi tungkol sa hangin sa loob ng matatandang lalaki, tungkol sa pagkawala na unang dumarating bilang katahimikan at pagkatapos ay bilang kasangkapan na patuloy mong nabubunggo sa gabi. Sinabi ko sa kanya ang huling salita ni nanay sa akin dahil sila kabilang sa aming dalawa. Patuloy na lumipad, hindi palayo, basta pataas. Tumingin siya sa malayo nang sapat na ang orasan sa ibabaw ng lababo ay nagmarka ng 3 buong minuto. Nang siya'y tumingin muli, ang kanyang tinig ay nagbago ng tono. Kung pupunta ako sa isang bagay, gumawa siya ng isang pangkalahatang kilos na nangangahulugang anumang may mga upuan na nakaharap sa unahan. "Magkakaroon ba ng upuan?" "Mayroong palaging upuan," sabi ko. "Pipiliin mo kung saan ilalagay ang iyong mga kamay." Ang kanyang tingin ay lumipat sa pasukan at nanatili doon. Napagtanto ko na nakikita niya ang kanyang sarili na naglalakad dito, hindi bilang isang komander, kundi bilang isang nagsisisi. Ang mga kalamnan para sa paggalaw na iyon ay nawala na.
kailangan niyang itayo sila tulad ng anumang baguhan. Hindi ako naghintay na sabihin niya ang isang mas matapang na pangungusap. Ang plano ay simple. Umalis nang hindi bumabagsak, bumalik nang walang kinakailangan. Tumayo ako, hinugasan ang aking mug, inilagay ito ng nakabaligtad upang matuyo. Sa threshold, siya'y humuni. Ipinagmamalaki. Sinabi niya ang isang salita, hubad. Pagkatapos ay nagdagdag siya, mas tahimik, na parang hindi niya gustong takutin ang katotohanan kahit na hindi ko alam kung paano. Hindi ako umiyak. Tumango ako. Gawin mo ang pag-alam ngayon, sabi ko, at pumasok sa liwanag. Pabalik sa bus, sumagot ako ng mga email na naipon habang ang gabi ay ginagawa ang pag-aayos nito. Isang chaplain ang sumulat upang sabihin na ang bayan ay nagsasalita ng mas mabait nitong tinig ngayon. Isang ina na minsan kong nakilala sa isang pinning ceremony ang sumulat. Ang aking anak na lalaki ay nagsabi na ginagawa mong mas matangkad ang mga silid. Salamat sa pagpapahintulot sa kanya na maging matangkad. Nag-type ako pabalik. Siya'y nagtayo sa kanyang sarili. Inilipat ko lamang ang mga upuan. Tinawag ako ng command. Mausisa sa paraan ng pagiging biro ng mga burokrasya kapag ang reputasyon at mga sukatan ay nagtatagpo. Magbibigay ba ako ng briefing sa isang bagong working group tungkol sa mga reforma sa pagsasanay at ang mga salik ng tao na nagpapanggap tayong optional? Sinabi kong oo, dahil ang mga lalaking minahal ko ay humihinga sa mga silid na maaaring maging mas ligtas kung patuloy kong sasabihin ang katotohanan. Ang paggalang, paalala ko sa kanila, ay isang problema sa logistics. Planuhin ito at tingnan kung ano ang hindi masisira. Ang mga sulat ay sumunod sa briefing. Ang ilan ay nakasulat sa malalaking letra. Ang ilan ay sa nanginginig na script ng mga lalaking nabuhay ng mas matagal kaysa sa kanilang squad. Isang batang opisyal ang nagtanong kung mayroon akong payo para sa pamumuno kapag ang isang silid ay nagagalit sa iyong mga pronoun. Sinabi ko sa kanya, ipakita ang iyong math at ibahagi ang iyong credit. Kumatok ng 2 beses bago ka pumasok sa anumang kaluluwa. Sumulat siya pabalik na na-print niya ito at idinikit sa loob ng kanyang locker sa tabi ng larawan ng kanyang ina na may hawak na wrench. Linggo pagkatapos, isang sobre ang dumating na may eksaktong kamay ng aking ama dito. Sa loob ay isang clipping mula sa lokal na pahayagan. Walang litrato, lamang isang talata tungkol sa reunion at isang linya na nagsabing, ang komunidad ay tumayo upang parangalan ang serbisyo. Sa ilalim nito, isinulat niya, dapat sana'y tumayo ako ng mas maaga. 5 salita na kakaibang pamilyar. Pinintura ko ito sa tabi ng isang mapa ng isang county na hindi kailangang imapa at hinayaan itong gawing medyo kakaiba ang silid. Bumisita si Remy minsan habang siya ipapunta sa isang paaralan na hindi niya iniisip na karapat-dapat siyang turuan. Nagdala siya ng pecan pie ng kanyang ina at isang mapagkumbabang kawalang komportable sa aking tanggapan. Masyadong maayos, sabi niya, nakangiti. Malamang ay kamumuhian mo ang aking garahe. Umupo kami sa mga crate dahil ang mga upuan ay nagsisinungaling sa iyo tungkol sa kapangyarihan. Nagtanong siya kung tama ang ginawa niya sa bulwagan. Sinabi mo ang katotohanan, sabi ko. Ang katotohanan ay nakatayo ng maayos ng walang saksi, ngunit ang ilang mga gabi ay gusto nito ang kumpanya. Nang siya'y umalis, kumatok siya ng 2 beses sa aking door jamb na parang isang lalaking humihiram ng swerte na balak niyang ibalik. Ang gabi, bago ako bumalik sa silangan, huminto ako sa libingan ng nanay. Ang damo ay tumubo muli kahit na kung saan ang aming kalungkutan ay nag-iwan ng marka. Pinindot ko ang aking palad sa bato dahil ang ilang mga salita ay nangangailangan ng balat upang maglakbay. Kami ay natututo, sabi ko ng malakas sa mababang hangin. Mabagal ngunit sa tamang direksyon. Ang hangin ay dumaloy sa mga oak na may pagtitiyaga ng mga matatandang babae na nag-quilt. Kinuha ko iyon bilang sagot. Sa huli, ang paghihiganti ay hindi naramdaman na parang isang palabas. Ito'y naramdaman na parang katahimikan, parang pagpili na huwag pihitin ng kutsilyo kapag ibinigay ito ng kasaysayan sa iyo. Parang nakatayo ng tuwid upang ang ibang mga tao ay maalala ang kanilang sariling mga gulugod at mahanap ang mga ito na sapat. Ang silid
ay tumayo. Ang aking ama ay hindi noon, hindi maaaring noon, marahil ay magagawa. Iyon ay sapat na simula para sa isang buhay. Tinanong ng mga tao kung ano ang ibig sabihin ng palayaw. Sabi ko, ito'y isang hawakan lamang. Ang mahalaga ay kung ano ang iyong binubuhat dito. Mga koponan, katotohanan, ang sulok ng isang silid na hindi makakakuha ng liwanag maliban kung may maghila ng kurtina. Kung ikaw ay nasa bulwagang iyon, maaalala mo ang tunog na ginawa ng sahig na oak noong inilagay ng paggalang ang bigat nito. Naaalala ko. At kapag ang mga gabi ay humaba, pinapatugtog ko muli ang tunog na iyon. Ito'y mas mahusay kaysa sa palakpak. Ito ang tunog ng isang komunidad na nag-i-edit ng sarili nito tungo sa katapangan. Ang dugo ay hindi nagsalut noong gabing iyon. Ang karangalan ang gumawa at ito'y ginagawa pa rin kung hahayaan natin. Kung ang kwentong ito ay tumatak sa iyo, kung ito ay nagpapaalala sa iyo ng isang taong tumayo para sa iyo noong hindi ginawa ng iba o ng isang silid na nagbago dahil sa isang katotohanan na sa wakas ay nagsalita, huminga kasama ko. Ibahagi ang iyong sandali sa ibaba upang ang iba ay makahiram ng iyong katapangan. At kung gusto mo ng mas maraming kwento na nagdadala ng bigat nang hindi sumisigaw tungkol sa serbisyo, awa at pagtayo ng tuwid, manatili ka, mag-subscribe at magdala ng kaibigan na nangangailangan ng paalala. Tayo'y mas tuwid na tumayo kapag tayo'y magkasama.